Dali, apon pag-aistoryahan. Dali, apon pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga ka-360, kamusta ka mo? Tayara ka mo naman sa maayong kahimtangan. Ang gugma kag ang pagpakamaayos ng Diyos nangin sa inyo. Kag salamat sa imong kaayo ginhatag sa amon o Diyos. Kay tungod sa dakong gugma, yari kami karon magatuon naman sang importante naman nga pagtulunan nga among pagatalakayon sa sinulatan ni Otto Dwight. Salamat sa gugma nga ginhatag sang Diyos sa inyo mga kauturan nga sa mapinaduyonon kamo nagasubaybay siningaton nga programa kani sama sa ami ang inyong utod ka-360 Ray nagahingyo sa inyo nga aton karon naman i-subscribe kag i-follow or i-share naton ini ang pamalita naton sa sining hapon agud to nga hindi lang ikaw ma-bless kundi ang mga kauturan naton mga kabyanan naton they will be blessed also sa pagpakamaayo nga ginatag sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Sa pinaagi sa aton pagtulunan. So salamat sa pihak sa masako nga panahon, sa pihak sang medyo sa kaugtuhon makonsider naton nga hindi man siya taman kapaang, hindi okay ang panahon, kag sa sining hapon medyo mabulubog na ang panahon. So thank God. No, kay naghatag siya sa aton sang proteksyon. Sa inyo man, yara dira karon. Nya nagapamati ang pagpakamaayo sang Dios padayon nga mangin kaupod ninyo tanan. So praise God for that mga kauturan. Diri kamo sa programa naton diri sa AWR 360 Bacolod, the broadcast to baptism. Ginatigulohan ang aton nga program dali aton pag-istoryahan siyempre with ka-360 Brian Lacson. Kung wala si Sir Brian, wala gid kita programa. So salamat man even though wala diri ato mga kadalagkuan sa Negros Occidental Conference ato dito sa Indonesia. Halos tanan biro sila naglakat. No? Pero salamat kay ang programa nagapadayon. Nagapadayon ang programa kay iyara sila nagaupod sa mga programahan naton naga-online kag pagbalik nila may mga bag-o kag may mga improvement o kung may mga bag-ong pamalita nga magamit naton subong mga manupang budlay. So salamat sa dakong gugma nga ginatag sa ato sa Dios. Sini nga kahaponon mga ka-360 mga kabyanan na kundra nga yara naka-online na pero wala pa nagapabatyag pinaagi sa pag-text. Pero may ara na ka-360 Brian may nag-ulot na may nag-comment na. Okay? So aton ini pakamayuhon ini programa naton pinaagi sa pagpakamaayo nga ginatag sa aton sa Dios. Magampo kita mga kauturan, kami nagapalapit sa imo labing bala ang kagalando namon nga Dios. Kaya sa gihapon nagasurrender sa amon kabuhi. May dakong pagpasalamat tungod sa kaayo nga ginatag nimo. Salamat sa proteksyon, salamat sa pagluwas sa amon sa managlaylain nga mga kahalitan sa dalanon, mga kahalitan sa kaaway, nagatag sa amon matag adlaw-adlaw kinahanglan kag sumama no Dios mag-supply sa amon subong sa pinasay nga kaalam. Sa among pagtuon karon nagahinga kami nga ang pagpakamaayo ang pagdait sa langit pagmangyari sa amon. Salamat pakamaayo ini mo makatawan nga nagpamati karon. Dili pagtuguti nga ang kaaway hatag sa amon in branches sa pagtuon namon karon kay ni tanan giningyo namon mabaton sa ngalan sa Amay sa Anak ug sa Banal nga Espiritu. Amen. Ang ka-360 aton pagtuon yari kita katapusan nga libro o katapusan nga chapter sang Deuteronomy. Mo ning aton pagtuon karon ginatigulohan siya chapter 43 niya sang Patriarchs and Prophets. Ang aton nga topiko ginatigulohan siya the death of Moses. The death of Moses. Katapusan din naton katapusan nga chapter sa pagtuon naton sang libro sa Deuteronomy. We will be tackling chapter 31 to 34
sang balaan nga kasalatan. Deuteronomy chapter 31 to 34. So mga kuturan, nagapayag sa aton, pinagi sa aton yung pagtuon kung paano ang mga pagpanghangkat, paano ang mga makita naton nga mga simbog sang matuod kag dili matuod nga pagtuon, kung paano nga nagpakig-upod ang gugma sang Dios kag ang kaluoy niya sa iya mga katawan subong ini baka consider naton isa ini siya kadako nga ebidensya sang iya nga impartial justice nga ginatag sa Dios. May impartial justice tungod makita naton may ato mga katuran nga may mga Egyptohanon nga sang may mga Israelinon nga nangin masinupakon sa Dios, may ara man nga nagsupak apang nagbalik. Di naton makita yung mga ka 360 kundo ano kaayos ang Dios. Nagatag siya sang impartial justice. Ginatagan niya justice ito mga malauton. Yadto ya wala magbalik, manumbalik sa iya. Nagitagaan niya sang austisya. Yani amo ini makita naton nga ang palabuto naton nga pagtuon nagatudlo siya nga hindi tanan nga nagwa dito sa duta sa Egypto makasulod sa duta sa saan. So di naton makita makuturan ang managkalain nga tun-an naton nagligad reiterate ginbasa o kung ginpahibalo liwat ni Moses ang mga kasuguan sang Dios, ang mga instruction sang Dios, ang mga pagpakamaayo sang Dios, ginbasa ini mga ka-360. Ginhatag ini para sa dito mga katawhan nga para makahibalo sila kay kadamo ana sa sini mga manog makutsi may isling naton manog so manog tabok dito sa duta kung manog angko na sinang duta sa saan wala na kay balo, wala na sila ma-orient maayo, wala na sila kabalo sa ano ang mga nagkalatabo sang panahon nga sa diin ginhatagan sa instruction sa Dios si Moses kag si Aaron nga pagwaon nila ang mga katawan sang Israel dito sa duta sang Ehipto. Kag naghayag sa aton pagtuon nagligad nga nagpahayag nga ginpakita, gin-elaborate, gin-explain maayo ni Moses ang mga makonsider naton ang mga pagpakamaayo nga ginhatag niya, ang mga saad nga ginhatag niya sa ilang mga ginikanan. Kag magita naman kuturan, nagapayag sa aton sa pagtuon naton sa libro sa Matthew chapter 5 verse 18 nga nagapayag sa aton nga ang kasuguan sa Dios ano gani ang deklara sa Dios till heaven and earth pass one jot or one tittle shall no wise pass from the law. Nagapayag man kuturan ni isa ka kudlit o kun isa ka tuldok dili mawala sa mga kasuguan sang Dios. Makuturan tob-tob ini nga magkalatuman. Makuturan nga nagapayag sa aton. Dili naton makitaan nasisiban gani. Nakita ko na idam lang at teksto nagisini. Anti kita kana nga nagtob-tob nga ang tanan matuman. Ang word nga tanan nga tuman ang pamangkot na tuman na bala. Ang tanan nga mga butang nga gisulat sang Dios nanunod sang mga palaabuton kag mga panag-on sa karon nga tiyempo abi sa aton nga panag-on mga talandaan nagkalatuman na blatanan naton tun-an gani dimba tutunan may ara siya 12 ka mga talandaan nanungod sang ikaduwa nga pagkari ni Kristo kag ining 12 ka mga talandaan isa na gid lang ang wala pa matuman ang pagwali sa maayong balita sa bug-os nga kabikahan kag mga kapungsuran. Amo na gila yung katapusan. Dili ato makuturan ini nga tinaga bala na kita nakon sa Matthew chapter 5 verse 17, 18 and 19. Amo ni siya ang most frequent nga ginadiskasyonan. Kay tungod nga natuman ako no, natuman. Apa nagapayag sa ato mga kuturan ng sinsa. Till heaven and earth pass,
tubtob nga magtaliwan ang langit ang duta ni isa ka kudlit o isa ka tuldok wala sang mawala o sa mga kasuguan, wala sa mawala sa mga kasuguan. So gapayag sa ato mga kuturan nagaamuman ang ginsaad dito during the time sa mga katawan sa Dios nga the same voice that with patient loving entreaty invites the sinners to come to Him and find pardon and peace, will in the judgment bid the rejecters of His mercy depart from me, ye cursed. Isang Matthew 25:41. Nagapayag makutura sa aton ang balaang kasulatan nagadumdum sa aton nga ang yadtong naga-reject, yadtong sikway sa mga kaluoy sa pagpakamaayo sang pagpakamaayo ang ginatag sa Dios sa iyang mga katawhan magaangkon sila sang curse mga kuturan magaangkon sila sang curse sumpa kay ano gani sila nga for the wages of sin is death mga kuturan for the wages of sin is death nagapayag sa saton kag sa balaang sulatan ang Dios naga-representar hindi lamang sa satong maluluyon nga amay apang kag maluluyon nga amay o kag supuman amo ang mataro nga hukom kag siya nalipay gid sa pagpayag sa iyang nga kaluoy kag ang iyang pagpatawad ang iyang sa mga yadtong naglapas malinapason o kung nakasala kag siya man bisan sa anong nga pamaagi kung kita magpalapit siya will by no means clear the guilty even though nga guilty ka of sinning pero kung yara kita sa Dios yara kita kay Kristo siya magaayo makuturan sa aton mga kasalanan nato siya at magaayo sa aton mga kalapasan kag subuman ini ang great ruler naton sang pungsod great ruler nga sa diin gideklarar nga si Moses great ruler leader during the time nga si Moses nga hindi was not to lead the congregation of Israel into goodly land and the earnest pleading of God's servant could not secure a reversing of his sentence. Mga kuturan, tandaan naton sa gintunan naton nagligad ano ganito gintunan naton nagtuon kita nagligad nga si Moses nagayo umalang sa Dios basi pala magliso po ang panguna-una sa Dios nga sila nga unta pala tawon siya kung ano ang itsura sang duta sa saad kuturan palang tawon man na siya ang iyang una-una nga basi palang ini magliso ang kay pusoon sa Dios. Apa makutura na kay balo kita nga kinahanglan si Moses mapatay, Kinahanglan si Moses mapatay nga asa mapatay. Kiti kon ala-ala nga karon makauturan nga buhi siya karon ibilin na siya hindi siya pagdalon sa duta sa saad kay manugtabok naman lang gani sila, Days na lang Days na nang ginaulat kag magtabok sila dito sa duta sa saad. Kinahanglan si Moses mapatay. Apa nang kasi niya? Yet he had not for a moment falter in his care for Israel. Kabalo na siya nga madula na siya sa sining sa dutang luhaan. Apang wala gid nagtaliwan ang iyang pagtipig para sa iyang mga kaupdanan ng Israeli doon. Kagkabalo kita mong kuturan kung paano kung daano kadako sa gugma sa Dios nga ginatag sa sining mga katawhan niya. Ano ang katawan niya? Kag, makita naton. At the divine command, Moses and Joshua repaired the tabernacle while the pillar of cloud came and stood over the door. Here the people were solemnly committed to the charge of Joshua. The work of Moses as leader of Israel was indeed. Still, he forgot himself in his interest for his people. In the presence of the assembled multitude, Moses, in the name of God, addressed to his successor these words of holy cheer. Sila niya, be strong and of good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. Muna yung makuturan ang saad. Anong ganit sila saad? Be strong and of good courage. Kasi na ginambal?
gintambal ni makuturan sa kay Joshua subong siya mag-lead out. Natorb na nato makuturan kung ikaw abi sa imo pagka nakita ka gintugyanan ka lang gintulinan ka. Even though nga sa Malawi ng mga tuig sa 40 ka mga tuig nag-upod ini siya sa kay Moses sa pagparlakaton kag si Joshua nangin maayo nga mga sumulunod kag gitulin siya karon ang pagginahom o kon ang pagpamalakat sa mga katawan sang Israel. Apa nagapayag sa kon, be strong and of good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. Kanami isa sa atin. God, he then turned to the elders and officers of the people, giving them a solemn charge to obey faithfully the instructions he had communicated to them from God. Kanami po kuturan. Ginhatagan niya sang assurance, ginatagan niya ang mga katawan, ang mga elders, ang mga officers, ang mga katawan sang isa ka solemni nga instruction nga sundon nila sang may pagkamatinuohon makugihon ang instruction nga ginhatag sa ila ni Moses pinaagi sa Dios. Ginhatag sa ila ni Moses halin sa Dios ni instruction. Gani makuturan nga payag sa aton ang mga katawan. And the people gaze upon the aged man so soon to be taken from them. They recalled with a new and deeper appreciation his parental tenderness, his wise counsel, and his untiring labors. How open when the saints had invited the most judgments of God, and the prayer of Moses had prevailed with him to spare them. Kita na ito mga kuturan, Aton yung pagtuon sa nagligay, doon mo na ton, damo nga mga pamaagi, damo nga mga instances nga ini mga katawan sa Diyos, ini mga Israelinon, ini mga katawan nagmasinupakon sa kabubuton sa Diyos, nagpasubo sila sa Diyos because of the prayer, but because of the prayer, nakita na ko mga kuturan nga ang Diyos ang Diyos naghatag sang kaluoy sa sila mga katawan. Nandudumang ko, di ba lang mga kuturan? Nandudumang ko katistik Brian naman mo. Ini bala nga ito, nga programa bala sang COP. Ining nagasugo ni sa leader mo, mga pangulo bala sa mga kaiglisyanan. Kung ang pangulo gani sa mga kaiglisyanan, ang mga officers sa simbahan, ang mga membro sang board, wala ni siya sa ginatawag nga wala nila gitagaan sang bugat ang programa, makita nato bugat gid man, bugat gid man. Dako handom sa mga may ara man nga leader, dako handom yang nga mag-progress ang buluhaton. Pagin ini mga leader nga mapisa niya every time nga may mga programa di sa Negros Occidental Conference, may mga programa sa aton nga mga headquarters, naga-attend gid kag naga-attend. Naga-attend. Kag diri nato nakita makuturan pinaagi sa sini mag-uswag ang kaalam. So amo man niyo, nakita ko kay Moses. Sa piyak sa pagkamasinupako nila, may leader nga makonsider nato siya, naghatag sa intervention, nag-intervention, nag-plead sa Ginoo nga kung pwede kung siya para sa kumbaga pa inigtani unta ini mga tao nga amo ang sakiton o kung amo ang laglagon sa Diyos, niya ako na lang Ginoo panasa ang akong ngalan sa libro sang kabuhi. So dili nato makita makuturan. Gani makuturan so pag sumpunan nato pagtuon patapos ang aton nga pagpanundong. Dali, atong pag-istoryahan. Dali, atong pag-istoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-istoryahan. Dali, atong pag-istoryahan. AWR 360. Balik kita mga kuturan sa aton nga programa diri sa
Dali, aton pag-istoryan sa giyapon ng inyo alagad, 360 Ray Rios, nagapalayag, takna alas 5 tubtob alas 6, matag Martes kag Huwebes nga adlaw. Sa gihapon ang pagtuon naton diri kita sa Patriarchs and Prophets chapter 43, natiguluan siya the death of Moses. Apang antes kita magapadayon mga ka-360 aton na tagaan ni importansya ini aton nga mga kauturan, ini maabid naton nga mga kauturan nga nagasunod sa programa naton. Yari si Utod Joan. Sister Joan mo rito, mayong hapon. Mayong hapon, pinagay sa aton nga ka-360 bako at 360 bakulod. Mayong hapon dira sa imo. Mayong gabi na. Gabi na gali. Wala pa. Mayong gabi sa imo. Yari man, upod naton diri si Sister Alona Deacon Bolonyas. Great day. Mayong hapon. Utod. Sino pa ito? Isa piko kay ginani kita ka 360. Brian. Ari na ka si Sister si Sister Nina sa dalom. Okay. Sister Joan. Sister Joan. Mayong hapon man. So, hindi ka mong bakalipat. Aton i-share ang aton nga mga ang programa naton karon para hindi lang ikaw ma-bless, hindi lang kamo ma-bless, kundi ang aton mga kaabyanan, mga friend naton sa Facebook, o mga friend naton sa mga closest of friends naton, makita nila ini, mabasahan nila ang aton nga o kon ma-open nila ang aton nga pagtuon, ma-bless man sila. Kangailan na mautod nga nagatuon ka sang libro sang Patriarchs and Prophets. Kangailan nagtuon ka from Genesis to Deuteronomy. Matapos na rin sa mga 30 minutes na ta. Alam pa. Ang aton nga pagtuon pinaagi sa Book of Deuteronomy. Kagsugpo na naman ni siya sang Joshua naman dasal. Ano mo naman kuturan na pagtuon natin. Sige mga kuturan, balik kita. Salamat Sister Nina, Sister Joan, and Sister Alona for joining us sa sining atong programa. Kag siyempre sa aton mga kuturan nga mag-late sila, mag-open sa aton nga pagtulunan diri sa AWR 360 Bacolod. Natuluan dali aton pag-istoryahan sa gihapon ng inyo alagad. Sa pagtuon naton magasugid makuturan sa page 472 paragraph 2 nganong siling. As he looked back upon his experience as a leader of God's people, one wrong act marred the record. Budlay gali kung mangin leader kita makuturan. Isa lang ka wrong act. Ano lang wrong act gan ini ni Moses? Sang ginambala sa Diyos ay mo paghahambalon ang bato kay magagawa lang ang tubig. Apangin ano niya? Ginlampusan niya. Luwas ang ginlampusan niya, may mga tinaga pa sa nga ginbuyan nga amo ato ang naghatag sang ma-consider lang nga daw guaya daw siya tungod sa iya, kung hindi siya wala nahimo. Ngano mo na mga kuturan. So ang mga ni ang dako nga sala nga nahimo ni Moses. So subong mo sa aton mga kuturan, no? Subong mo sa aton nangin leader kita sa aton nga panimalay. Ibig aton ng mga kauturan nato ng mga babae, maging leader man, hindi man siling ang leader, magsiling kita leader sa panimalay, hindi lang kay lalaki no? Hindi lang lalaki. Muna bala, kung may nakita ko bala sa Facebook, nga kay kilanlan kay haligi, kilanlan ang haligi, damuon ang haligi para mangin mabakod. Uy, amo na mga kauturan. Hindi amo no? So, kita naton. So, kita naton subong nga leader, kinala naton, mangin ano kita, mangin mabakod kita. Kay isa lang karong ak naton, mamansahan na ang aton nga record. In a leadership, kamasiling sila, ano man ang aton nga leader man. Do, hindi na dali-dali bala mabalik, kapit pagig kay tawhanon kita, ang pananaw nila sa mga tao, matyag nila, everything ang ginimo naton do sala. Nakasala kag isa, matyag nila do sala Japon. Diyo mo man imong kuturan. Sa lantaw naton ang natabo dito kay Moses, ano gani ya? During that time Moses, pamatyag sa mga tao si Moses nakahimo sang dako sala. Apang sa mata sa Dios, siyempre nakasala si Moses kaya ang instruction sa Dios nga iya lang hambalon ang bato, magailig ang tubig kapang ginlampusan ini mga kuturan. So,
if that transgression could be blotted out, he felt that he would not shrink from death. He was assured that repentance and faith in the promised sacrifice were all the God's required. All again Moses confessed his sin and implored pardon in the name of Jesus. Mga kauturan. Tanda naton, ang Diyos nga nagpahayag dito sa kay Moses, ang Diyos nga nagatag sa ila sang instruction, pinaagi sa kay Moses, it was Jesus. Tanda nato na, sa aton niya pagtuon, it was Jesus. Kag may mga support nga nagapahayag sa aton kay wala pa sa nakakita sa amay, pang sa anak. Okay? So ang anak ang pahayag pinaagi sa sampol dito sa kay Moses dito sa burning bush. Ang iya likod nakitaan dito sa bukid sa Sinai. Sa kay Abraham naman sa gitagaan sa sangsaan, it was Jesus nga nagpayag atong tatlo ka mga dumuluong nga nagpakita sa kay Moses sa kay Abraham, nga ang duwa nagkadto dito sa Sodom ug Gomorrah upon sa cities of the plain, nagkadto tumakuturan kagaglaglag sini. Di naton makitaan nga it was Jesus ang nagpahayag. So mo makuturan sa aton si Moses, ano siya? Pangayo siya sang kapatawaran, ginhatagan siya sa assurance, assurance nanungod sang promesa, sang sakripisyo nga ginatag, sakripisyo tanda na to na for 40 years. For 40 years mga kuturan nga kung daano kaayo ang Dios nagatag sang pagpamayo kay Moses. Pinaagi sa proteksyon nga ginatag niya. Na-enjoy ni tanan ni Moses mga kuturan. Samtang dito kag nagapayag sa aton, and again Moses confessed his sin. Kadayon si Moses yan nagakonfisar sa iyang nasala. Kag ginpangayo niya ang kapatawaran sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kag sa karon makita naton ginpahayag sa kay Moses ang panoramic view of the land of promise nga ginpresent sa iya. Turan do ano ayang ka sa ano ayang blatyago ni Moses, no? Kung ikaw si Moses, bigyan pakita na sa imo ang land of promise. Nakita na to kung paano ang sitwasyon dito, kung paano ang ka-productive sa land of promise, kung paano turan ikaw sa panahon ni Moses, manamian ka. Pero galing makuturan makita naton nga. Sige niyo, in every part of the country was spread out before him, not faint and uncertain in the dim distance, but standing out clear, distinct, and beautiful to his delighted vision. In this end, it was presented not as it then appeared, but as it would become. Wow! With God's blessing upon it in the position of pakita makuturan. Hindi niya pakita nga daw agi lang. Hindi niya pakita makuturan nga isipis lang nga daw ato gito sa sina nga lugar nga pakita nga amo ni gali nga pagpakamaayo, amo ni ang blessing nga yatag sang Dios sa iya makatawan kung maangkon na nila ang duta nga ginsaad para sa mga Israel, sa mga Israelinon. Kag kaangay lamang kuturan kasi sa kuno. Samtang iya na nakita inido kaangay na nakakita sa ikaduwang Eden. Bom ang kuturan. Katahom-tahom siguro pa lantaho no nga maglantaw ka. Pero sumla mag-present ko bang kuturan sa aton ng mga ginakandakan sa aton nga Bible journey, makita sa aton ni estudyante, makita nila ang picture na picture na sa aton nga presentation, mag-present kita sa mga aton nga mga programa, makita nila gani ang picture lang sa ginatawag nga Eden during the time nga wala pa nahulog sa sala ang Eden. Picture lang na, pinagi sa drawing lang. Kasi wow, katahom. Makita nila ang mga sapat, naginupdanay pa ang mga leon, ang mga sheep, ang ibang mga sapat. Nalipay sila makuturan, malipay sila bukat tahom-tahom. Tahom-tahom sila, no? Kung ano, pagikon maka-star kita sila ang ginasaad sa Diyos inang bagong langit kagabong duta do kutura mo man yung kita naton kag
ang sininga gipayag mga kultura sininga pagid kag sa diin ang mga bukid wala ini no. Ang mga bukid na panaptan ini sang cedar of Lebanon, hill grace with olives and fragrant with the odor of vines, wide green plains bright and flowers and rich in fruitfulness. Here the palm trees of the tropic, their waving fields that wheat and barley, sunny valleys musical with ripple of brooks and the songs of birds, goodly cities and fair gardens, lake rich in the abundance of the seas, grazing flocks upon the hillsides and even amid the flocks and the rocks, wild beasts, hoarded treasures. Makita na mo ito, nakatahong-tahong makita nimo ang mga hilamon, makita nimo nga sa diin ang mga sapat sa kakilid sa mga latagon, sa mga sapat sa kilid sa mga medyo tukaron nga duog. Makita nimo nga kanami buyan ini sa mga kasapatan, makita nimo ang mga kapispisan, makita ang mga buyog nga nagalupad ini, nagalupad ini, nagatipon sang iyang mga dugos. Bukuturan kay tahong katama kag ginpahayag sa ato mga kultura. Ginpakita ini tanang kay Moses, no? Gin-describe kung paagi pakita sa Dios, kag gin-describe niya ini sa mga Israelinon. Nakita ini sa panoramic ya. Panoramic, hindi magsinikita panoramic, may limitation. Kita nato na sa TV o kung hindi nakita giniya do ka angay lang ato dito siya nagpahayag kag ginistorya ini gipahayag ya sa mga katawan sa Israel kundo ano kaayo ang ginsaad sang Dios ila. Yan siya nagsiling, blessed of the Lord for the precious thing of heaven, for the dew and for the deep that catches beneath, and for the precious fruit brought forth by the sun, and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the earth and fullness thereof. Kanami mo kauturan. Kaayo dok ano kanami. Duman yung mga kakauturan mga kabyanan. Sa tinion bala nga nagpadala sang 12 ka mga espiya, ang napulo kay espiya nagambal niya hindi ito magadto kay mga tao dito. Pero ang report nga nami nga gingkwan niya kanami sang duog kay ang mga prutas dito ang iya nga ubas, ang iya nga isa lang katangkay, isa lang kabalaka ano na parawag na ka 36 Brian, isa lang kabalay niya ka cluster nga mag-ipo ka, isa ka cluster ginatuangan sang duha ka tawo. Doon sa ano lang mo kultura ka tawo sini, no? Duha ka tawo, ano ka tahom? Magkita ko, bakal ta gani isang grapes diri, perti pa ka mahal. Aside from that, perti ka mahal. Sa isa mo ka kilo, pila ka cluster ang nabutang dara. No? Pero di mo kutara mo, makita naton nga ang ginpayag diriya, ini ang duta saad nga ginatag, ang gin-explain. Ano gani? Ang iya nga ubas, ang iya nga isa katangkay niya. Gintuwangan sa duha ka tawo. Wow, mga kulturan. So, Moses saw the chosen people established in Canaan, each of the tribe of its own position. So, kay pahayag siya nga, ang tagsa-tagsa ka mga tribo, ginbutangan sang tagsa-tagsa nila ka mga duog na pagaangkunon nila. Kag gipakita man sa iya ang ila mga history after the settlement of the promised land. Gipakita anong history nila sa pagsitol nila sa promised land. Sad story of their apostasy and its punishment. Ay, ginpahayag sila na nungod sa palanumblion nila, kag ginpahayag man sila ang ila nga mga paglapas. Ginpahayag man sila ang ila nga mga angkon nga punishment. Punishment kag ila man iya man gipakita sa iya. Gipakita sa ila nga tungod sang ila nga mga sala, ano sila? Gintugyan sila sa mga katawhan o kung sa mga hitin sa mga tao nga nagawala gatuo sa matuod ng Diyos. Kag ang imaya sang Diyos maga-depart sa duta sang Israel. O kung sa mga Israelinon, ang imaya sang Diyos maga-depart ini mga kulturan. Di na ito makita mga kulturan. Katahom katama
sang saad sa Dios apang ining matahom nga duog nga ginaman sa Dios para sa ila mag-abot ang tinion nga mang-ara ini sang kagubot in ruins na ni magkalaguba kag ang iya mga katawan pagadakpon kag pagadalon didto sa strange land o kung sa duog nga hindi ila take note ha. Hindi bala dito pa lang yan sa kay Abraham ginhatagan na nga daan sang saad ang mga katawan sa Israel nga pakamayon sila apang mag-abot at tiniyon maging ulipon sila sa strange land man sa sulod sang 400 ka mga tuig. Tandaan na to na. So nangin ulipon sila sa mga kapin sa 400 ka tuig. After 400 ka mga tuig bugana sila tuod sang tinion nga yara pa si Joseph subong nga gobernador pero sa pagkapatay ni Joseph sang ang mga pero wala nakakilala sa kay Joseph o kung wala naging dumdum ang ngalan ni Joseph dito na sugod ang ilang nga kalbaryo sa ilang gabuhi. Dili nato makita makuturan kag nakitaan ni Moses. He saw them restored to the land of their fathers at last brought under the dominion of Rome. Nakita makuturan na sila ginakitaan man sila nga gin-restore sila, ginbalik sila sa duog o konsyang duta sa ilang mga ginikanan. Sa katapusan yara sila sa idalom sa pagdumala sang Roma mga kuturan. Gitsulat ni Otto Dwight sang 1911 bala mga kuturan. 1911 bala ini nga sinulatan. He was permitted to look down the streams of time and behold the first advent of our Savior. He saw Jesus as a babe in Bethlehem. He heard the voices of angelic hosts break forth in the glad song of praise to God and the peace on earth. He beheld the heavens, the stars guiding the wise men of the earth to Jesus, and great light flooded his mind. And he called those prophetic words, "There shall come a star out of Jacob and a scepter, and shall rise out of Israel." In Numbers chapter 24 verse 17. Pagita na ito mga kuturan katahom nga nagapahayag bisan pagali si Moses nakakita sang palabuto nila. Bisan pa si Moses nakakita sang isa ka bata nga nataho dito sa Bethlehem. Nabatian niya ang tingog sa angelic host nga nagakantahan, nagakadayaw sa Dios nga pagidait sa duta. Di ato makita makuturan. Katahom ang pagpahayag sa balaan ng sulatan nanungod sining mga palanawon nga ginatag sa kay Moses mga Kat-16. Sa di sa sinulatan ang gina-encourage sa kamo gani mga kuturan, di sa sinulatan sang patriarchs and prophets may madamo kang mga butang nga makitaan. May madamo ka mga butang nga magpahayag sa imo nanungod sa mga palabuton. Mga butang nga nagatudlo ini sa aton kung paano do-ano kadako sang kaalam sang Dios nga ginatag. Kani sini gyud makuturan he beheld Christ's humble life in Nazareth, his ministry of love and sympathy and healing, his rejection by a proud, unbelieving nation. Amazed he listened to their boastful exaltation of the law of God, while they despised and rejected him by whom the law was given. He saw Jesus upon Olivet, as with weeping he bade farewell to the city of his love. And Moses beheld the final rejection of that people so highly blessed of heaven, that people whom he had toiled and prayed and sacrificed, for whom he had been willing that his own name should be blotted from the book of life. As he listed to those fearful words, "Behold, your house is left unto you desolate." Matthew 23:38. Kakuturan. His heart was wrung with anguish, and bitter tears filled from his eyes in sympathy with the sorrows of his heart. Kakuturan, kabalo si Moses nga ini mga katawan nga sa diin iya gin-offer ang iyang kabuhi in exchange for them as a nation. Kakuturan,
nakita niya nga inigili mga katawan sang ulihi hindi na sila makapanubli sang duta sang saad, makapanubli makaangkon sang kaluwasan as a nation ining Israel makuturan kay ginsikway nila ining babe ining bata nga natao dito sa pasungan dito sa Bethlehem Yophrata makuturan kag ining nga Ginoo ining Ginoo nga nakita niya nga gin yao-yao gin pigos ginlansang dito sa cross nakita niya makuturan apang niya behold sa ising laan sulatan behold your house is left unto you desolate makuturan kag natabo ini sang AD 70 makuturan sang ginsulong gid sa lakay sang Romano ini nga doog sang Jerusalem. Di na ito magita makuturan. Pinaagi sa atong pagtuon. Atong pasalamatan nga ang dakong gugma sa Dios amo naghatag sa aton sang pamaagi. Nga nibalaan naton. Wala pa ya makuturan na sulat ini. Tandaan nato na wala pa na sulat sa libro sang Isaiah. Apang si Moses na kay balona. Wala pa na sulat sa libro sang Jeremiah. Wala para sulat sa mga iba't pang mga libro makuturan. Apang nakabalo na si Moses, nakita na ni Moses, kaginhambal niya ini sa mga katawan, sang mga katawan sa Israel sa tungod natin. Makuturan, magakalipay kita makuturan. Kay ang aton Diyos nangin Diyos nga matutom nga Diyos, ang Diyos nga naghatag sang saad sa iyang tagsa-tagsa ka mga tawhan, nga nagasiling, ang bisan sino nga magtuo magaangkon sa gabuhi. Makuturan amo ini aton pag-ampo karon. Unta kita kay nabato na nato si Kristo nga aton personal luwas. Ini pagtuo nga naton angkon padayunon tan makuturan. Kay nagasiling ang mga sulatan. Ang nagatuo ang nagapadayon tub sa katubtuban maluwas. Makuturan ang saad ginhatag sa imo. Magapadayon kita. Ang kuno naton ining saad sa Dios. Ining heavenly kanan nga ginhatag para sa mga linuwas. Gani makuturan, salamat sa pagpigupod sa aton mga kauturan dira. Nayara karon sa aton yung mga Facebook live naton, yung kaupod naton kay sa mangin kaupod naton pinaagi sa pagbukad sa ilang mga pagtulunan. Salamat mga kauturan aton pangamayoon nga pag-abot sa Dios wala sa bisan isa sa aton nga mawala kundi maangko naton ang kabuhi. Mag-aampo kita makuturan. Salamat sa gugma nga ginhatag nimo sa among Dios. Salamat sa pagdait. Salamat sa kaalam. Salamat sa ihibalo nga amo na angkon. Nga ang saad na nungod sang kabuhi nga walay katapusan. Ang saad na nungod sang padya nga ining kanaan o kon ining langit nun nga kanaan ihatag mo man sa mga katawan nga nagmakugihon, nagmatinumanon, kag nagbunak sa ilang panapton, kag nagupot sa ilang kabuhi nga pagkalinwas. Salamat o Diyos sa sinigugma, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon karon. Nabinagin ini mga katawhan nga upod sa pagpamati sa inyo mga pulo. Inampun amo rin itanan, pinagisa ng tuwa na sa Jesus, ang personal was.